So ito yun pinakaunang pisa ng ating pure na Sampin native chicken. So actually ngayon is meron pang 4, but I know meron pang kasunod yan kasi meron pang nag-crack na itlog na iba. So yan mga Sampin. Dito pa iba. So hoping na maparami pa yung ating yung ating mga Sampin native chicken. At actually kung tatanungin niyo ako kung anong lasa nitong mga Sampin, hindi ko pa na-try. So siguro sa mga susunod, siguro pag pwede na makatay yung iba siguro dito, ay pwede na nating i-compare ang lasa ng isang Bisaya na manok, kasi meron tayong mga Bisaya na manok. At ito mga Sampin native chicken, compare natin kung ano po ba yung kaibahan nila na karne. Ito yung mga sisi pala ng mga Sampin pure Sampin. Kupatay ng isa dito. Ayan ito yung mga pure na Sampin. So hindi pa natin malaman kung ano yung yung gender nila. Yung iba may palatandaan sila kung ano yung ito ba ay female or male na na sisiw. So yan So actually isa lang yung naglilimlim dito ngayon, kasi nga bago pa lang itong mga Sampin po natin Pero meron siyang dito mga 13 na itlog. So ginagawa natin ngayon is pure hatch lang tayo. Wala pa tayong incubator kasi mahal ang ngayon ang incubator din Nasa 100 capacity, nasa siguro mga 11 to 12,000. So ito na lang muna ngayon yung gawin natin. Yan iba. Siguro nakita naman siguro nyo itong mga Sampin ko na mga inahin mga RTL na mga Sampin, itong pagbili ko sa kanila. So kanina din may isa dito na nangingitlog, baka sunod-sunod na yan. Mukha lang siyang parang parawakan, pero iba ang parawakan at Sampin. Halos magkakulay at halos magkapareho lang yung katawan nila. Ayan yung iba. So yan yung roster na ginagamit ko sa aking mga Sampin. So sa mga siguro after a month siguro nito, pwede na tayo makapagbenta ng ating mga pure na Sampin siguro. Iba kasi ito sa mga Bisaya o yung ibang klase na mga native na na mga inalagaan sa backyard na sisiw, hindi tayo makapagbenta. So dito mga Sampin, marami na rin nagbibenta dito sa Mindanao. So yan. Bali ang bili ko nito, by the way, sa hindi nakakita sa ating video bali 800 bawat isa. Ito mga RTL na. So ito na lang yung binibili ko para hindi na tayo maghintay ng mga ilang buwan para mangitlog. So tulad ngayon, ilang buwan pa ba tayo? Pero ngayon tingnan nyo, may mga sisiw na tayo, di ba? So ganun lang kadali kapag RTL yung ating binibili. So there are mga 8 po ito sila lahat ng mga RTL yung binibili ko, including sa roster. Yan, 10 ito lahat. 2 roster and 2 roster and
na mga RTL. So bali total na binayaran ko lahat 8,000 plus 1,000 na charge for delivery. Ayan, 9,000 lahat binayaran. So sinasadya ko talaga na dito sa mga sampin ko wala akong minimix na iba, para pagbenta ko sa mga buyer talaga masiguro ko na pure yung mga binibigay ko sa kanila. Kasi ang hirap na sabihin natin na pure yung sampin na binibenta natin, yun pala na cross na pala. So parang panloloko yung dating natin, o parang nang-scam tayo kung ganun yung gagawin natin. So mas maganda na maging honest na kung pure is pure, kung cross sabihin na lang natin na cross. So dito sampin natin, actually pure 100% itong sampin natin yan, oh. So maganda itong sampin pala kasi kahit wala kang pambili ng incubator, yung ganito lang muna tulad sa atin na pure hatch lang siya, so pwede rin. Kasi mahal din po yung mga incubator sa ngayon. So yan. Tinitingnan ko kanina, kinakanding ko yung ibang mga may mga itlog niya kanina. Yung iba okay pa. Pero may ibang itlog dito na hindi na siya bugok na. So ngayon hindi lang muna natin siya ipupugad, bali patatapusin lang natin yung iba na ma-hatch yung iba. Maganda to itong sampin kasi alam nyo, sa lahat ng mga native, ang mga sampin ay isa ito sa pinakamalaki na mga manok. Aside from basilan. Yan, isa ito sa mga top 5 na pinakamabigat na manok. Basilan, Parawakan, ganon. So isa ito sa mga top 5 na mabigat or malaki na mga native chicken dito sa Pilipinas. Saka okay din ito sila maglimlim, yan o. Tapos marami din po sila mga itlog. Basta bigyan lang natin kung ano yung mga kailangan sa ating mga manok. Lahat ng nila ganyan, yung anong tawag nito, yung parang paa nila. Pareho lang din sila ng ng kulay. So dito bali bali 4 lang yung mga box na nilagay ko diyan. Ito yung mga binibigay sa akin sa box para sa kamatis. So 4 lang kasi hindi naman lahat yan magsabay-sabay sa pangingitlog. Halimbawa diyan isa mapugad natin mga bukas siguro. So yan, bikan na din yan. Pero alam nyo, mas maganda sana kung may budget, mas maganda na meron kang incubator kasi magkukulik ka lang dyan ng mga itlog, iloload mo lang siya after 5 days. Yan, tapos na. Kasi ang sa experience ko, yung nangyari na ganyan, pag halimbawa dyan sila ng itlog, lahat dyan, dalawa, sabay-sabay dyan sa isang paitlogan, dalawa naging itlog. So ang tendency is mabasag po yung kanilang mga itlog. At saka sa isang paitlogan, marami yung mga itlog, so may tendency na hindi malimliman ng maayos sa isang inahin na mga manok. But as of now, wala pa muna tayong incubator kasi malaki na yung gastos natin sa pagmamanok. Umabot na ng 100,000 plus. So supposed to be 100,000 lang yung budget ko dito sa pagsisimula mula sa manukan, pero kaso naglagpas tayo kasi hindi natin alam na mayroon pa na tayong kailangan na bilhin para sa ating mga manok. So ganun kagastos yung manok. Imagine mo na umabot na ako ng 100,000 yung gastos ko dito. Sobra pa. Materyales, pambili ng mga breeder, ayan.
So maganda din itong itong mga sampin kasi una sa lahat nung nag-inquire ako sa isa sa mga registered breeder po talaga nitong sampin. Pag meron kasi mga dispersal sa ating gobyerno, actually kung registered breeder ka na nitong mga sampin, ay pwede mong mai-serve yung sa inyong lugar kung saan kayo mas malapit, di ba? Pero as of now na medyo hindi pa gaano kadami yung ating mga manok, ay muna, paramihin muna natin ito kasi hindi pa natin kayang magpa-register po talaga sa DA para po sa mga sampin. Kasi dispersal kasi ito sa mga sa mga government. Pero ito, hindi ito dispersal, binibili ko talaga to. Itong mga sampin na mga manok. Ayan. So, ang ganda nila, tingnan ba? Ayan. Mga black. So, as sa sampin kasi, meron din po ako mga basilan kasi ang gusto daw ng ng ganito, kung register ka ng sampin, dapat daw is walang nakahalo na ibang manok, kundi ito lang sila tulad ng ganito para manatili yung pagiging pure na sampin.